Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel. Isang karangalan na muli kayong makasama sa isa na namang paglalakbay ng puso at isipan. Sabi nila, ang bawat likha raw ay may kaluluwa. Pero ano nga ba ang tunay na halaga nito? Nasa makinang ba itong pangalan at presyo? O nasa mga pangarap at alaalang ibinuhos sa bawat hibla at bawat tahi? Samahan ninyo kaming tuklasin ang sagot sa kwentong ito. Ang malamig na buhos ng ulan ay walang pinagkaiba sa luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang kinakapa ang basang semento. Ang bawat sulok ng waiting shed sa Distrito Solaris. Wala talaga. Ang bag ko. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Ang mga guhit ko. Ang mga alaala ni Inay. Isang pagkabigat na damdamin ang dumagan sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na mas masakit pa sa lamig na tumatagos sa kanyang uniforme. Ang tanging yaman niya, ang tanging pamana. Wala na. Kaninang umaga lang, ang mundo ni Hiraya ay kasing init ng sinag ng araw na sumisilip sa maliit na bintana ng kanilang patahian sa puso ng daungan ng sinag. Ang amoy ng sinulid at lumang tela, kahalo ng singaw ng mainit na pandesal mula sa katabing panaderya. Iyon ang kanyang umaga. Sa ibabaw ng kanyang lumang makinang dipadyak, isang bestidang kulay lila, ang unti-unti nang nabubuo. Simple lang ang disenyo, isang bestida para sa isang mga awit sa isang maliit na bar sa kanto. Pero sa mga kamay ni Hiraya, ang simpleng tela ay nagkakaroon ng buhay. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw nang may katiyakan na tila may sariling isip. Bawat tupi, bawat suot ng karayom ay isang sayaw na sa ulado na niya mula pa pagkabata. Isang kanta para sa mga pusong naghihintay, bulong ni Hiraya sa bestida na para bang ito'y isang kaibigan. Iyon ang turo ng kanyang ina. Ang bawat damit ay dapat humihinga, dapat may kwento, dapat may alaala. Nang matapos ang huling tahi, ngumiti si Hiraya. Hinawakan niya ang bestida at maingat na binaligtad ito. Kumuha siya ng isang rolyo ng kulay pilak na sinulid at sa isang sulok ng laylayan sa bandang loob, idinagdag niya ang kanilang lihim. Isang maliit na gasuklay na buwan, ang kanilang simbolo. Ang paalala na ang tunay na ganda ay hindi kailangang isigaw. Minsan, sapat nang malaman mong nandoon ito, nakatago at tapat. Para sa iyo ito, Inay, mahina niyang sabi. Inilagay niya ang bestida sa isang paper bag at inihanda ang sarili para sa isa pang araw. Sa tabi ng kanyang makina ay ang isang luma, ngunit matibay na canvas bag. Sa loob niyon ay ang kanyang tunay na kayamanan, isang koleksyon ng mga sketch, mga disenyo na iginuhit niya sa mga gabing hindi siya makatulog, mga pangarap na isinabuhay sa papel, mga pangarap na hindi niya alam kung para kanino o kung may patutunguhan ba. Hapon na nang matapos ang kanyang mga gawain sa patahian, kailangan niyang tumakbo para sa kanyang part-time job, isang raket na malayo sa mundo ng tela at sinulid. Isang trabaho bilang janitress para sa isang event management company sa Distrito Solaris. Ang pag-alis sa maingay at magulong daungan ng sinag at pagpasok sa makintab at tahimik na mundo ng Distrito Solaris ay tila pagtawid sa dalawang magkaibang bansa. Ang mga pamilyar na sigawan ng mga nagtitinda ay napapalitan ng tunog ng mga mamahaling sapatos na tumatama sa marmol na sahig. Ang amoy ng inihaw na isda ay nagiging amoy ng mamahaling pabango. Dito, si Hiraya ay hindi isang mananahi na may angking talento. Isa lamang siyang anino na may hawak na mop at basahan. Tinitiyak na ang sahig ay kumikinang para sa mga taong hindi man lang siya tinitingnan. Nang gabing iyon, isang malaking pagtitipon ang idinaos sa Solaris Grand Hall. Habang nagpupunas siya ng mga salamin sa pasilyo,
Nasilayan niya ang mga babaeng nakasuot ng mga damit na mas mahal pa sa kabuuang laman ng kanyang patahian. Napangiti siya ng mapait. Natapos ang kanyang trabaho ng hating gabi na. Pagod na pagod, isinukbit niya ang kanyang canvas bag sa balikat at naglakad palabas. Doon, sa ilalim ng isang nagbabadyang kalangitan, naramdaman niya ang unang patak ng ulan. Nagsimula siyang maglakad ng mas mabilis. Sa kanyang pagmamadali, isang grupo ng mga lalaking nakasuit ang mabilis na dumaan sa kanyang tabi. Isang bahagyang tulak, isang pagkabangga na halos hindi niya naramdaman sa gitna ng pagod. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa sakayan. Nang makarating siya sa waiting shed, isinandal niya ang kanyang likod sa malamig na pader at huminga ng malalim. Doon niya naramdaman ang kakaibang gaan sa kanyang balikat. Kinapa niya ito. Wala ang bigat ng kanyang canvas bag. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Tumingin siya sa paligid, sa sahig, sa ilalim ng upuan. Wala. Bumalik siya sa dinaanan niya. Ang mga mata ay nanlalabo na dahil sa pag-aalala. Bawat anino ay tila hugis ng kanyang bag. Bawat piraso ng basura ay nagbibigay sa kanya ng huwad na pag-asa. At doon, habang bumubuhos ang malakas na ulan, napagtanto niya ang katotohanan. Ang bahagyang pagkabangga kanina, hindi iyon aksidente. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay, napaluhod siya sa basang kalsada. Hindi na alintana ang mga sasakyang dumaraan, ang mga guhit niya, ang bawat pangarap na kanyang iningatan, ang bawat alaala ng kanyang ina na nakapaloob sa mga linyang yon. Wala na. Wala na lahat. At sa ilalim ng madilim na langit ng Distrito Solaris, si Hiraya Dumagat ay umiyak ng walang tunog. Ang kanyang paghihinagpis ay nilalamon ng walang pakialam na buhos ng ulan. Ang tunog ng isang mamahaling pluma na nabali sa dalawa ay ang tanging marahas na ingay sa looban ng conference room na nababalot ng salamin. Para kay Banyuhay Banjo Montalban, ang tunog na yon ay ang personifikasyon ng kanyang pasensya. Kanina pa ito paubos. Hindi katanggap-tanggap ang mga numerong ito, Montalban. Umalingaw-ngaw ang boses ng isang miyembro ng board mula sa dambuhalang screen sa kanyang harapan. Isa lamang siya sa 6 na galit na mukha na nakatingin sa kanya mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang stock prices natin ay patuloy sa pagbagsak. Ang huling koleksyon ay isang malaking kabiguan. May 1 buwan ka na lang bago ang Solaris Fashion Gala. Anong gagawin mo? Tanong ng isa pa. Pinanatili ni Banyuhay ang kanyang malamig na ekspresyon. Sa ilalim ng mesa, ang mga kamao niya ay nakakuyom ng mahigpit. Ang bawat salita nila ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa isang sugat na matagal nang nakabukas, ang anino ng kanyang ama. Isang iginagalang na negosyante na nawala ang lahat dahil sa isang maling desisyon. Hindi siya babagsak, hindi tulad niya. Mayroon akong plano, mariin niyang sabi. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ang susunod na koleksyon ay hindi lamang magpapabango sa pangalan ng kumpanya. Ito ang magiging usap-usapan sa buong industriya. Isang sarkastikong tawa ang narinig niya mula sa screen. Plano? Wala ka pangang designer, Banjo. Wala kang konsepto. Wala kang milagro. Bago pa man siya makasagot, isang mahinang katok ang narinig sa pinto ng conference room. Bumukas ito at pumasok si Marilag Acero, ang kanyang marketing director. Nakasuot ng isang pulang-pulang bestida na tila sumisigaw ng kapangyarihan. Naglakad siya ng may kumpiyansa na laging kinaiinisan ni Banyuhay. Ipagpaumanhin niyo ang aking pag-abala, sabi ni Marilag. Ang kanyang ngiti ay kasing perpekto ng kanyang kolorete sa labi. Mr. Montalban, mayroon lang akong kailangang ipakita sa iyo. Isang bagay na kagyat. Isinenyas ni Banyuhay na tapusin na ang video call. Ang mga mukha sa screen ay naglaho, pinalitan ng nakakabinging katahimikan. Ano na namang drama ito, Marilag?
Malamig na tanong ni Banyuhay. Hindi inaalis ang tingin sa skyline ng Distrito Solaris mula sa salaming pader. Drama? Hindi. Siguro mas tamang sabihing himala. Inilapag ni Marilag ang isang manipis na folder sa ibabaw ng makintab na mesa. Alam kong desperado ka na. At bilang tapat mong empleyado, ginawa ko ang lahat para makahanap ng solusyon. Tumingin si Banyuhay sa folder, pagkatapos ay sa kanya na may pagdududa. Matagal na tayong tapos, Marilag. Huwag mong gamitin ang trabaho para sa mga personal mong laro. Walang laro dito, Banjo. Buksan mo. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, kinuha ni Banyuhay ang folder. Nang buksan niya ito, ang kanyang pagkunot noo ay dahan-dahang nawala. Nasa loob ang mga pahingina ng isang sketchpad, mga guhit na simple pero puno ng emosyon. Bawat linya, bawat kurba, ay tila may sariling tibok ng puso. Hindi ito mga disenyo lamang. Ang mga ito ay mga kwento. Saan galing to? Tanong niya. Ang boses ay nagbago, puno ng pagkamangha. Isang contact. May nakakita raw sa isang batang designer mula sa isang lugar na hindi mo gugustuhing puntahan. Daungan ng sinag, yata. Kaswal na sagot ni Marilag. Pinagmamasdan ang bawat reaksyon sa mukha ni Banyuhay. Ang sabi, nawala raw ng dalaga ang kanyang portfolio at napulot ng kontak ko. Sayang naman kung itatapon lang, di ba? Hindi umimik si Banyuhay. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mga guhit. Isang bestida na may hiwa na parang alon. Isang palda na ang disenyo ay parang mga bituin sa gabi. May kaluluwa. Ito ang salitang matagal na niyang hinahanap sa libu-libong disenyong dumaan sa kanyang mga kamay. Kaluluwa. Ito ay henyo, bulong niya sa sarili. Hindi ba? Sabi ni Marilag, papalapit sa kanya. Isipin mo, Banjo, isang koleksyon na may temang kaluluwa ng daungan. Ang kwento ng isang hindi kilalang talento na natuklasan natin. Perfect marketing, perfect story. Nagangat ng tingin si Banyuhay. At sino ang designer? Paano natin siya hahanapin? Ngumiti si Marilag. Kailangan pa ba? Isa lang siyang hamak na mananahi. Anong laban niya sa isang higante tulad mo? Ang mahalaga, nasa atin ang mga obra niya, nasa atin ang milagro mo. Isang saglit na katahimikan, nakita ni Banyuhay ang refleksyon niya sa salamin. Isang lalaking pagod, dehado, pero gutom sa tagumpay. Narinig niya muli ang mga salita ng board. Naramdaman niya muli ang anino ng kanyang ama. Masyadong perpekto, masyadong maginhawa. May isang bahagi ng kanyang isip na nagsasabing mali ito. Pero ang mas malaking bahagi, ang bahaging uhaw sa pagpapatunay, ay sumisigaw na sunggaban ang pagkakataon. Dahan-dahan niyang isinara ang folder. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Hawak ang mga guhit na tila isang banal na kasulatan. Sa ibaba, ang mga ilaw ng Distrito Solaris ay kumikinang na parang mga ninakaw na bituin. Ihanda mo ang team. Utos niya, ang boses ay matigas na parang bakal. Simulan ng produksyon, agad. Tumalikod si Marilag at naglakad palabas ng silid. Nang makapasok siya sa elevator at nagsara ang mga pinto, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi itong ngiti ng tagumpay. Ito ay ang ngiti ng isang perpektong paghihiganti. Ang simoy ng hangin sa daungan ng sinag ay may dalang amoy ng maalat na dagat, usok, mula sa mga nagtitinda ng kwek-kwek at ang bahagyang pait ng mga pusong naghahangad ng mas magandang bukas. Para kay Hiraya, iyon ang kanyang normal. Ngunit matapos ang nakaraang gabi, ang normal na yon ay tila naging isang malayong panaginip. Nakaupo siya sa lumang bangko sa labas ng kanilang maliit na karinderya. Ang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang mga daliri niya ay walang tigil sa paglalaro ng isang piraso ng sinulid na nakaligtaan niyang isauli. Ang canvas bag na laman ang kanyang mga pangarap ay wala na.
Ang mga guhit na tila siyang magiging susi niya sa labas ng daungan ng sinag ay naglaho. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Paano na siya? Paano ang kanilang maliit na patahian? Ang mga pambayad sa kuryente, sa tubig, ang mga gamot ng kanyang lola na may rayuma. Anak, maran siyang tinawag ng kanyang tita Celia, ang kapatid ng kanyang ina. Ang babaeng nagpalaki sa kanya matapos pumanaw ang kanyang ina. Kumain ka na. Kailangan mo ng lakas. Tumingin si Hiraya sa plato ng sinangag at pritong itlog. Parang wala siyang ganang kumain. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay ang mga disenyo na iyon. At ngayon, wala na. Wala na po ang mga guhit ko, tita. Mahina niyang sabi. Ang boses ay basag. Nawala po kagabi. Ang ekspresyon ni Tita Celia ay napuno ng pag-unawa at awa. Alam niya kung gaano kahalaga ang mga yon kay Hiraya. Alam ko, sabi ni Tita Celia habang inaabot ang kamay ng pamangkin. Pero hindi lang yun ang tanging puhunan mo, Hiraya. Nandyan pa rin ang talento mo. Ang mga kamay mong yan. Iyan ang tunay mong yaman. Subalit alam ni Hiraya na hindi sapat ang talento. Ang talento ay hindi nagbabayad ng renta. Ang talento ay hindi naglalagay ng pagkain sa mesa kung wala itong makakapagbigay ng halaga sa mata ng iba. Salamat po, tita. Mahina niyang sagot. Pilit niyang nginuya ang sinangag, ngunit tila wala itong lasa. Sa kabilang banda ng lungsod, sa marangyang opisina ni Banyuhay Montalban, ang atmosfera ay kabaligtaran ng daungan ng sinag. Ang mga ilaw ay matalas, ang hangin ay malamig, at ang mga tao ay gumagalaw ng may layunin. Nakaharap si Banyuhay sa isang malaking monitor. Pinagmamasdan ang pag-usad ng produksyon ng kanilang mga bagong disenyo. Ang mga guhit na natagpuan ni Marilag ngayon ay mga damit na ay tila nagkakaroon ng buhay. Mas mabilis pa roon, sigaw niya sa isang junior designer na tila nagkakamali sa pagtupi ng isang tela. Gusto kong makita ang kaluluwa ng daungan sa bawat tahi, hindi ang kaluluwa ng isang baguhan na nagkakamali. Nakita niya ang pagkunot noon ng designer, ngunit agad itong itinago at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Alam ni Banyuhay na hindi ito ang mga disenyo ng isang hamak na mananahi. May kakaiba sa mga ito, isang lalim na hindi niya maipaliwanag. Mr. Montalban, tawag ni Marilag mula sa likuran niya. Dala ang isang listahan, ang mga invitations para sa gala. Nakapagpadala na tayo sa lahat ng key personalities, pero may problema. Ano na naman yon? Tanong ni Banyuhay, hindi inaalis ang tingin sa monitor. Wala pa rin tayong napipiling host at kailangan din natin ng isang guest performer para sa opening number. Kailangan natin ng pangalan na makaka-attract ng tao. Nag-isip si Banyuhay. Ang kanyang isip ay bumalik sa kanyang ginagawa kanina. Ang pagkamangha sa mga guhit. Kung ang mga disenyo ay may kaluluwa, sino ang mas karapat dapat na magdala ng kwento ng mga ito? Bigla, naalala niya ang isang maliit na video na ipinadala ni Marilag dati. Noong una pa lamang nilang pinag-uusapan ang tungkol sa potensyal ng isang bagong konsepto. Isang babaeng kumakanta sa isang maliit na entablado, sa isang bar sa kanto. Simple ang kanyang boses, ngunit puno ng damdamin. Iyon, iyong babaeng iyon, sabi niya, tinuturo ang pangalan sa listahan na hindi niya maalala. Napatingin si Marilag sa listahan. Si Aurora Reyes, isang amateur singer lang siya, Mr. Montalban, hindi kilala. At ano ang problema doon? May pagkayamot sa boses ni Banyuhay. Hindi ba't ang punto ng ating koleksyon ay ang pagtuklas ng talento mula sa mga hindi inaasahang lugar? Siya ang magiging mukha ng kaluluwa ng daungan. I-book mo siya. Ano man ang presyo? Tumango si Marilag. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Yes, Mr. Montalban.
agad-agad. Sa kabilang banda, hawak ni Hiraya ang isang piraso ng papel na ibinigay sa kanya ni Tita Celia, isang application form. "Ano ito, tita?" tanong niya. "Isang job application," sabi ni Tita Celia. "Isang event company. Kailangan nila ng mga tulong sa paglilinis at pag-aayos para sa isang malaking fashion show sa Solaris Grand Hall. Malaki ang bayad, anak, at bukas na ang registration ngayon." Tinitigan ni Hiraya ang pangalan ng kumpanya, Montalban Luxury Designs, at ang pangalan ng event, Solaris Fashion Gala. Kaluluwa ng daungan. Kaluluwa ng daungan? Halos pabulong niyang sabi. May kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Isang pamilyar na pakiramdam. Parang pamilyar ang pangalan ng show. "Sige na, anak, subukan natin. Hindi natin alam. Baka ito na ang simula ng pagbangon mo," sabi ni Tita Celia, hinahaplos ang kanyang balikat. Nag-aalangan man, tumango si Hiraya, hindi dahil sa pag-asa na makikita niya ang kanyang mga guhit, kundi dahil sa pangangailangang maibalik ang lahat ng nawala sa kanya. Kinuha niya ang panulat. At sa unang pagkakataon, mula nang mawala ang kanyang bag, nagkaroon ng determinasyon sa kanyang mga mata. "Sige po, tita. Mag-a-apply ako," sabi niya. Hindi niya alam na ang unipormeng sunsot niya ay ang magiging daan niya pabalik. Hindi niya alam na ang lugar na magiging saksi ng kanyang pagbagsak ay siya ring magiging entablado ng kanyang pagbangon. Hindi niya alam na ang mga kamay na lilinis sa sahig ay siya ring mga kamay na hahawak sa katotohanan. Ang hangin sa backstage ng Solaris Grand Hall ay siksik sa amoy ng hairspray, mamahaling pabango, at ang hindi maiiwasang singaw ng kaba at pagod. Para sa mga modelo, designer at staff, ito ang sentro ng kanilang mundo ngayong gabi. Para kay Hiraya, ito ay isa lamang pasilyo na kailangan niyang panatilihing malinis. Hawak ang kanyang mop. Maingat siyang gumagalaw sa gilid ng mga pader. Isang aninong nakasuot ng kulay abong uniforme. Iniiwasan niya ang mga taong nagtatakbuhan, mga rack ng damit na mabilis na itinutulak, at mga makeup artist na nagmamadali. Walang sino man ang nakakapansin sa kanya. At mas gusto niya iyon. Habang nagpupuna siya malapit sa isang dressing room, dumaan sa kanyang harapan ang dalawang modelong nakabalot sa sutlang roba. Nagbubulungan ang mga ito. "Nakita mo na ba ang finale dress? Grabe, parang may sariling buhay," sabi ng isa. Ang mga mata ay kumikinang sa paghanga. Sumimangot ang kasama niya. "Maganda nga, pero nakakapagtaka. Saan daw ba nanggaling ang mga disenyo? Bigla na lang sumulpot," ang sabi. Swerte raw si Direktor Marilag at natagpuan niya ang mga drawing na yan. Idiniin ng modelo ang salitang natagpuan na may halong pang-iintriga. Hindi sinasadyang narinig ni Hiraya ang kanilang usapan. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman. Natagpo ang drawing. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng bahagyang mas mabilis. Ipinagkibit balikat niya ito. Marami namang nawawalan ng gamit sa mundong ito. Imposibleng ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Ang kanyang susunod na assignment, ang pasilyo na malapit sa mismong pasukan ng entablado. Isang lugar na abala, ngunit may isang sulok kung saan siya maaaring magtrabaho nang hindi nakakaabala. Mula roon, tanaw niya ang ilang mga damit na nakasabit, naghihintay sa kanilang sandali sa entablado. Nakabalot ang mga ito sa itim na garment bag, ngunit may mga siwang na nagpapakita ng mga piraso ng tela, isang kulay lila na parang takip silim, isang asul na kasing lalim ng dagat. Muli, naramdaman niya ang kakaibang koneksyon, isang pamilyaridad na hindi niya maipaliwanag. Bigla, isang malakas na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. "Hindi! Ang ilaw sa pangatlong eksena, dapat mas malamlam. Gusto kong maramdaman ng mga manonood ang lungkot, hindi ang pagkasilaw."
Nakita ni Hiraya si Banyuhay Montalban na kausap ang isang staff member. Ang mukha nito ay namumula sa stress. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay bahagya ng magulo. Ang mga mata niya ay matalim, puno ng determinasyon at pagod. Hindi ito ang makapangyarihang CEO na nakikita sa mga magazine. Ito ay isang lalaking nasa bingit ng isang bagay, tagumpay man o kabiguan. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang paningin. Ngunit ang mga mata ni Banyuhay ay tumagos lamang sa kanya na para bang isa siyang bahagi ng pader. Agad itong bumalik sa kausap, nagbibigay ng mas marami pang utos. Napayuko si Hiraya. Bumalik sa kanyang mop. Pakiramdam niya ay lalo siyang lumiit. Maya-maya, ang mga ilaw sa pasilyo ay bahagyang dumilim. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. 5 minutes to showtime. All models to their first positions. 5 minutes. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong backstage. Ito na. Tumayo si Hiraya sa kanyang sulok. Naghihintay na lumuwag ang daan. Ang tugtog na nagsimulang tumugtog ay hindi isang bagay na pop o rock. Ito ay isang himig na malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Isang instrumental na tila hinahabi mula sa tunog ng mga alon at hangin. Bakit? Bakit parang may kung anong bumubulong sa puso ko? Tanong niya sa sarili. Ang mga ilaw sa entablado sa unahan ay nagsimulang maglaro. Ang pangunahing ilaw ay nakatutok sa gitna ng runway. And now, umalingaw-ngaw ang boses ng host. Montalban Luxury Designs proudly presents its most anticipated collection. Kaluluwa ng daungan. Ang pangalan. Ang pangalan ng show na nasa application form niya. Sa pagbigkas ng mga salitang yon, kasabay ng paglakas ng musika, ang unang modelo ay nagsimulang maglakad. Hindi malinaw ang buong anyo mula sa kinatatayuan ni Hiraya. Isang silueta lamang laban sa nakakasilaw na ilaw, ngunit kahit sa anino lamang, nakita niya ito. Ang hiwa ng leeg, ang bagsak ng manggas, ang paraan ng pagyakap ng tela sa katawan ng modelo. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Ang mop ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang siluetang yon, ang disenyong yon, Hindi maaari. Guhit niya iyon. Nakatayo sa dilim ng backstage, si Banyuhay Montalban ay isang anino na pinapanood ang kanyang obra maestra. Sa monitor sa kanyang harapan, ang bawat anggulo ng entablado ay kitang-kita. Nang lumabas ang unang modelo, suot ang isang bestidang kulay lila na may mga manggas na tila alon. Isang kolektibong paghanga ang narinig mula sa manonood. Sinundan ito ng mahinang palakpakan, ngumiti si Banyuhay, isang ngingiti ng tagumpay. Ang mga kritiko sa front row, na kanina'y may mga mukhang bored at mapanghusga, ay nakaupo na ngayon ng tuwid. Ang mga matay nakatutok sa entablado. Ang mga investor na nagbanta sa kanya ay tumatango na ngayon, may paghanga sa kanilang mga mukha. Ito ang tagumpay. Sabi niya sa sarili, akin ito. Isa-isang lumabas ang mga disenyo. Isang palda na ang borda ay parang mga tala sa kalangitan ng gabi. Isang blusa na ang tela ay kasinggaan ng ulap. Bawat isa ay sinalubong ng mas malakas na palakpakan. Ang koleksyon ay hindi lamang maganda. Mayroon itong kwento. Mayroon itong kaluluwa. Ngunit habang tumatagal ang palabas, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kalooban ni Banyuhay. Ang dapat sana'y pagmamalaki ay unti-unting napapalitan ng isang pakiramdam ng pagkawalang kibo. Isang malamig na espasyo sa gitna ng kanyang dibdib. Pinapanood niya ang mga damit sa monitor. Hinahangaan niya ang pagkakagawa ng kanyang team, ang perpektong tahi, ang tamang pagpili ng tela. Ngunit ang kaluluwa ng mga disenyo ay hindi kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor, isang magnanakaw na nagpapakitang gilas gamit ang yaman ng iba. Lumapit sa kanya si Marilag. Ang mga mata ay nagniningning sa tagumpay.
Tingnan mo sila, Banjo. Bulong nito. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Ipinatong nito ang isang kamay sa kanyang balikat. Nagawa natin. Ang salitang natin ay tumunog na mali sa pandinig ni Banyuhay. Tiningnan niya si Marilag. Ang ngiti nito ay masyadong matamis. Ang kislap sa mga mata nito ay masyadong matagumpay. Hindi ito ang nangiti ng isang tapat na empleyado. Ito ang ngiti ng isang taong nanalo sa isang laro na siya lang ang nakakaalam ng mga patakaran. Isang butil ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Isang maswerteng pagkakatagpo lang ba talaga ang mga guhit na ito? O may mas malalim na dahilan? Bumalik ang kanyang tingin sa entablado. Ang finale piece ay papalabas na. Isang simpleng puting bestida, ngunit sa likod ay may isang masalimuot na borda na hugis. Hindi niya matukoy kung ano. Parang isang simbolo, isang bagay na personal. Sa gitna ng katahimikan at pagkamangha ng lahat, isang tunog ang bumasag sa konsentrasyon ni Banyuhay. Isang tunog mula sa pasilyo sa kanyang likuran. Klang! Ang tunog ng isang metal na bagay na bumagsak sa sahig. Isang mop, marahil. Hindi niya ito pinansin. Ngunit ang sumunod na tunog ay hindi na niya maaaring ipagsawalang bahala. Hindi ito isang bagay, ito ay isang boses. Isang boses na puno ng sakit, pagkabigla, at hindi makapaniwalang pagtanggi. Isang sigaw na tumagos sa musika, sa palakpakan at sa lahat ng ingay ng gabing iyon. Hindi. Ang sigaw ay hindi malakas, ngunit puno ito ng bigat. Napalingon si Banyuhay kasama ang 2 security guard na nakapwesto malapit sa kanya. Ang kanilang mga mata ay napako sa direksyon ng service hallway, ang madilim na pasilyo kung saan nagtatrabaho ang mga anino ng gabing iyon. Ang sigaw na yon, may dala itong katotohanan, isang katotohanang malapit ng sumabog. Para kay Hiraya, ang mundo ay biglang naging isang eksenang gumagalaw ng mabagal. Ang marangyang musika ay naging isang ugong na lamang sa kanyang tainga. Ang mga makukulay na ilaw ay naging isang nakakasilaw na puti. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang bestidang naglalakad sa entablado. Ang bawat tahi, ang bawat hiwa, ang bawat ideya, nagmula sa kanyang kaluluwa, ninakaw mula sa kanya. Isang apoy ang biglang nag-alab sa loob ng kanyang dibdib. Tinutupok ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Hindi na ito tungkol sa nawawalang bag. Ito ay tungkol sa kanyang ina. Tungkol sa kanyang dignidad. Sa isang iglap, tumakbo siya. Hindi niya alintana ang mga taong nagulat sa kanyang dinaraanan. Itinulak niya ang isang rack ng damit. Binaliwala niya ang sigaw ng isang stage manager. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, ang lalaking nakatayo sa dilim. Ang hari ng ninakaw na kahariang ito, Banyuhay Montalban, eksakto sa pagitan ng paglabas ng isang modelo at pagpasok ng isa pa. Sa isang segundo ng katahimikan sa entablado, sumugod siya palabas ng backstage. Tigil! Sigaw niya. Ang boses ay basag, ngunit malinaw. Ang lahat ng ulo ay napalingon sa kanya. Ang musika ay naputol. Ang mga modelo ay natigilan. 100 pares ng mga mata ng mayayaman at makapangyarihan ay napako sa isang babaeng nakasuot ng kulay abong uniforme ng janitress. Nagsimula ang mga bulungan. Sinundan ito ng mga mahihinang tawa. Sino yan? Isang baliw? Naligaw yata ang tagalinis. Ngunit hindi natinag si Hiraya. Itinuro niya ang entablado. Ang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ang mga disenyo, akin yan, magnanakaw kayo. Lumapit si Banyuhay, ang muka ay isang maskara ng yelo, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa pagkahiya at galit. Sa kanyang tabi, si Marilag ay nakatayo, isang ngangiti ng tagumpay at paghamak ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Anong kalokohan ito? Malamig na sabi ni Banyuhay
Sapat na para marinig ng mga nasa unahan. Security, ilabas ang babaeng ito. Dalawang malalaking security guard ang agad na lumapit at humawak sa mga braso ni Hiraya. Nagpumiglas siya. Hindi! Pakinggan niyo ako. Sigaw niya. Ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. May patunay ako. Ang bawat damit. May marka ito. Ang marka ng ina ko. Ang mga tawa ng mga tao ay lalong lumakas. Marmarka? Ano ang pinagsasasabi niya? Kawawa naman. Mukhang wala sa sarili. Hinila siya ng mga guard palayo sa entablado. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na sumasayad sa sahig. Ang kanyang puso ay nadudurog. Ito ba ang katapusan? Ang matalo ng walang kalaban-laban? Ang gasuklay na buwan? Halos paos niyang sigaw habang hinihila siya. Hanapin niyo sa loob ng laylayan. Ang gasuklay na buwan. Ngunit walang nakinig. Para sa kanila, isa lamang siyang istorbo sa isang perpektong gabi. Isang dumi na kailangang walisin. Habang papalapit sila sa pinto palabas, alam ni Hiraya na ito na ang kanyang huling pagkakataon. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng natitirang lakas. Mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isinagaw niya ang isang huling pakiusap, isang huling hamon. Bigyan niyo ako ng 10 minuto! 10 minuto lang! Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong Solaris Grand Hall. Ang sigaw na yon ay hindi na sigaw ng isang janitress. Ito ay ang sigaw ng isang artistang ninakawan ng kanyang sining. At sa isang iglap, ang lahat ay natahimik. Ang sigaw ni Hiraya ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang hamon na walang sinuman ang inaasahang sasagutin. Pinanatili ng mga security guard ang mahigpit na pagkakahawak sa kanya. Naghihintay ng huling utos mula kay Banyuhay. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon ngayon sa CEO. Hinihintay ang kanyang desisyon. Itataboy ba niya ang babae at ipagpapatuloy ang palabas na para bang walang nangyari? Nakatitig si Banyuhay kay Hiraya. Sa ilalim ng uniforme at gusot na buhok, sa likod ng mga luhang nagbabadyang tumulo, mayroon siyang nakita. Hindi kabaliwan, kundi isang katatagan. Isang katotohanang napakasidhi na handa itong isugal ang lahat. Ang mga salitang gasuklay na buwan ay umuulit sa kanyang isipan. Sa isang desisyong hindi niya maintindihan. Marahil dahil sa isang kislap ng konsensya o marahil dahil sa takot sa kung ano ang maaring itinatago ng babae, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang senyas para sa mga guard na huminto. Binitawan nila si Hiraya. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Maging si Marilag ay napatingin kay Banyuhay. Ang ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng bahagyang pag-aalala. 10 minuto, sabi ni Banyuhay. Ang boses ay mahina, ngunit umalingaw-ngaw sa katahimikan. Patunayan mo, para kay Hiraya, ang mga salitang iyon ay mas malakas pa sa isang putok ng kanyon. Tumango siya, pinunasan ang kanyang mga pisngi. Naglakad siya pabalik sa entablado. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit may katiyakan. Ang mga taong kanina'y tumatawa sa kanya ay nakatingin na ngayon ng may halong pag-usisa at pag-alinlangan. Huminto siya sa tabi ng isang manikin na nakasuot ng isa sa mga pinakasimpleng bestida mula sa koleksyon. Isang bestidang kulay abo na may borda sa dibdib na parang mga alon. Mayroon po bang maaring magpahiram sa akin ng gunting at karayom na may sinulid? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig pa rin ngunit matatag. Isang stagehand, sa utos ni Banyuhay, ang nag-abot sa kanya ng isang maliit na sewing kit. Huminga ng malalim si Hiraya. Hinawakan niya ang tela ng bestida. Sa isang iglap, nawala ang mga manonood, nawala ang entablado. Bumalik siya sa kanyang maliit na patahian sa daungan ng sinag. Ang sabi po ng inay ko, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay ipinapalabas ng mikropono sa buong hall.
Ang bawat damit ay hindi lang tela at sinulid. Ito ay isang sisidlan ng mga alaala. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang gumalaw. Mabilis, ngunit may ingat. Ginamit niya ang gunting para tanggalin ang ilang tahi sa may baywang. Hindi ito pagsira, ito ay pagbabago. Ang bestidang ito, patuloy niya, ay ginawa ko isang gabing walang kuryente sa amin. Ang tanging ilaw ko ay isang kandila. Ang bawat tahi ay isang dasal na sana. Bukas, mayroon kaming pambili ng bigas. Sa ilang mabilis na galaw, tiniklop niya ang tela sa ibang paraan. Ang simpleng palda ay nagkaroon ng panibagong hugis, mas dramatiko, na parang alon na humahampas sa dalampasigan. Ang mga bulungan ay naging isang ganap na katahimikan. Ang mga manonood, mula sa mga fashionista hanggang sa mga negosyante, ay napako sa kanyang ginagawa. Ang mga kamera ng media na kanina'y nakatutok sa mga modelo ay nakatutok na ngayon sa mga kamay ng isang janitress. Ang borda sa dibdib, sabi niya, habang ang karayom ay nagsisimulang sumayaw sa kanyang mga daliri, ay hindi lang basta alon. Ito ang mga alon na naririnig namin mula sa bintana tuwing madaling araw. Ito ang pangako ng bagong umaga. Sa harap ng lahat, binago niya ang disenyo. Ang isang simpleng bestida ay naging isang obra na mas may buhay, mas may kwento. Nakatayo sa gilid, si Banyuhay ay hindi makakurap. Nakikita niya ngayon ang hindi niya nakita sa mga drawing, ang kaluluwa, ang kwento sa likod ng bawat linya. At sa tabi niya, nakita niya ang pagkataranta sa mga mata ni Marilag. Nang matapos si Hiraya, ang bestida sa manikin ay pareho pa rin, ngunit iba na. Mas totoo, huminga siya ng malalim para sa huling bahagi. At ang pinakamahalagang turo ng inay, dahan-dahan, maingat. Hinawakan niya ang laylayan ng bestida, ang bahagi sa loob, at sa harap ng nagniningning na mga ilaw ng entablado, dahan-dahan niya itong itinaas at ibinaliktad, ay ang pag-iwan ng isang piraso ng iyong puso sa lugar na hindi nakikita ng lahat. At doon, sa ilalim ng tela, nakatahi gamit ang kulay pilak na sinulid, isang simbolo ang kumislap, isang perpektong gasuklay na buwan. Ang gasuklay na buwan ay kumislap sa ilalim ng mga ilaw ng entablado na parang isang tunay na bituin. Sa isang iglap, ang katahimikan ay nabasag. Ang mga bulungan ay naging sigawan. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Ang mga reporter ay nagsimulang magsigawan ng mga tanong. Sino ka, miss? Anong pangalan mo? Totoo ba ang lahat ng ito, Mr. Montalban? Nakatayo si Hiraya sa gitna ng entablado. Ngunit hindi na siya isang janitress. Siya ang sentro ng bagyo. Si Banyuhay ay napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng bestidang nasa entablado. Ang gasuklay na buwan, iyon ang simbolong nakita niya sa finale piece. At malamang, nasa lahat ng damit sa koleksyong yon. Walang duda, walang maikakaila. Ang kanyang paningin ay lumabo. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tao lamang ang kanyang tiningnan, si Marilag. At doon, nakita niya ang lahat. Perpekto. Iyan ang salitang sumagi sa isip ni Marilag. Habang pinagmamasdan niya ang kaguluhan, ito ay mas maganda pa sa kanyang pinlano. Hindi niya inasahan na magkakaroon ng lakas ng loob ang basahan na yon na umakyat sa entablado. Ngunit mas maganda, ang pagbagsak ni Banyuhay ay mas masakit, mas nakakahiya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nakikita ng iba. Isang ngiti ng dalisay na paghihiganti. Nakatayo si Marilag sa labas ng isang mamahaling restaurant, basang-basa. Sa loob, nakikita niya si Banyuhay na nakikipagtawanan sa isang babaeng anak ng isang investor. Kani-kanina lang, tinapos ni Banyuhay ang kanilang relasyon. Hindi ka nababagay sa mundo ko, Marilag, sabi nito.
Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Masyado kang ambisyosa, masyado kang gutom. Kailangan ko ng isang taong magpapakalma sa akin, hindi isang taong karera ko. Ang mga salitang yon ay tumatak sa kanyang puso na parang nagbabagang bakal. Siya, na nagbigay ng lahat para sa kanya, na tumulong sa kanya mula sa simula, ay itatapon na lang na parang basura. Nang gabing iyon, isinumpa niya. Babagsak si Banyuhay at gagawin niya ito gamit ang mismong bagay na pinakamahalaga dito, ang kanyang ambisyon. Sinimulan niya ang kanyang paghahanap, isang kahinaan, isang butas sa perpektong pader ni Banyuhay at natagpuan niya ito sa daungan ng sinag. Isang araw, habang naghahanap ng inspirasyon para sa isang marketing campaign, narinig niya ang kwento tungkol sa isang mahusay na mananahi. Isang dalagang nagmana ng talento ng kanyang ina. Nakita niya ang ilan sa mga gawa nito na suot ng isang suki. Simple, pero may kaluluwa, at doon nabuo ang kanyang plano. Siguraduhin mong makukuha mo ang bag niya, utos ni Marilag. Walang bakas, walang ebidensya. At anong gagawin ko sa mga drawing? Tanong ng guard. Iwan mo sa isang lugar na madali kong matatagpuan. Sagot ni Marilag. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Hayaan mong ang tadhana at ang desperasyon ni Mr. Montalban ang gumawa ng lahat. Ang lahat ay nangyari ayon sa plano. Sinunggaban ni Banyuhay ang pain ng walang pag-aalinlangan. Masyado siyang nabulag ng pangangailangang patunayan ang kanyang sarili. Masyado siyang arogante para magtanong. Ngayon, heto siya. Nakatayo sa gitna ng kanyang gumuho na kaharian, isang magnanakaw sa mata ng lahat. At siya si Marilag, ay ang matalinong marketing director na natuklasan lamang ang mga disenyo. Malinis ang kanyang mga kamay. Tapos ka na, Banyuhay? Sabi niya sa kanyang isip. Checkmate. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng kaguluhan. Ang tingin ni Banyuhay ay hindi na tingin ng pagkabigla o pagkagulat. Ito ay ang tingin ng isang taong sa wakas ay naintindihan na ang lahat. Ang tingin ng isang taong alam na na-traidor siya. Ang tingin ng isang taong alam na kung sino ang tunay na may sala. At sa isang iglap, ang ngiti sa mukha ni Marilag ay naglaho. Dahil alam niyang hindi pa tapos ang laro. Nagsisimula pa lamang ito. Ang Solaris Grand Hall, na kanina'y isang templo ng karangyaan, ay naging isang eksena ng krimen. Nilusob ng media, si Hiraya, bawat isa ay naguunahan na makuha ang kanyang kwento. Ang mga guest, na kanina'y pumapalakpak, ay mabilis na nag-alisan, bumubulong at umiiling, na para bang ayaw madawit sa isang malaking eskandalo. Ang mga sponsor ay nagumpukan sa isang sulok. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Sa gitna ng lahat, si Banyuhay ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang mga guard ay gumawa ng harang sa paligid niya, ngunit hindi nila kayang harangin ang mga mapanghusgang tingin. Ang gabi na dapat sana'y kanyang pinakadakilang tagumpay ay naging kanyang libingan. Matapos ang tila walang katapusang sandali, sa tulong ng kanyang mga tauhan, nagawa niyang makalabas sa hall at makabalik sa kanyang opisina sa itaas na palapag ng gusali. Sumunod sa kanya, si Marilag. Pagsara ng pinto, ibinato ni Banyuhay ang isang mamahaling florera sa pader. Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. Ikaw, sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit puno ng bagsik. Humarap siya kay Marilag. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Hindi na nagulat si Marilag. Nawala na ang pagkukunwari. Isang malamig at mapanghamak ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ako nga, pag-amin ni Dia, walang bahid ng pagsisisi. At dapat mong makita ang mukha mo ngayon, Banjo. Napakasarap pagmasdan. Bakit? Tanong ni Banyuhay. Ang bawat salita ay puno ng sakit ng isang taong pinagtaksilan. Binigay ko sa iyo ang lahat, posisyon, kapangyarihan. Tumawa si Marilag.
Isang tawang walang kagalakan. Binigay o ginamit mo ako para sa sarili mong kapakanan at nang hindi mo na ako kailangan, itinapon mo ako na parang basura. Naaalala mo ba ang gabing iyon, Banjo? Ang ulan? Ang mga salitang binitawan mo? Hindi nakasagot si Banyuhay. Ang alaala ay bumalik sa kanya, malinaw at masakit. Akala mo ba hahayaan ko lang yon? Patuloy ni Marilag, lumalapit sa kanya. Ginamit ko ang mismong sandata mo laban sa'yo. Ang iyong walang katapusang ambisyon. Ang iyong takot na maging katulad ng iyong ama. Napakadali mong basahin, napakadali mong paikutin. Bawat salita ni Marilag ay isang sampal sa mukha ni Banyuhay. Tama siya, nabulag siya, naging ganid. At sa kanyang pagkaganid, hinayaan niyang mangyari ang lahat ng ito. Siya ang nagbigay ng utos. Siya ang nagnakaw ng pangarap ng iba. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan sa screen. Ama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasagot ito. Dad? Isang mahabang katahimikan ang sumagot sa kanya mula sa kabilang linya. Walang sigaw, walang sermon. Tanging ang bigat ng isang nakakabinging pagkadismaya. At pagkatapos, ang tunog ng pagbaba ng telepono. Click. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Tumingin si Banyuhay kay Marilag. Ang kanyang mga mata ay wala ng galit. Tanging isang malalim, nakakapanghinang kawalan. Nakuha mo na ang gusto mo. Sabi niya, ang boses ay pagod na. Sana maging masaya ka sa ginawa mo. O masayang masaya ako, sagot ni Marilag, habang pinapanood kitang bumagsak. Umalis si Marilag sa opisina. Iniwan si Banyuhay sa gitna ng kadiliman at mga basag na piraso ng kanyang dating buhay. Naiwan si Banyuhay na mag-isa. Naglakad siya pabalik sa Solaris Grand Hall. Walang tao. Ang entablado ay walang laman. Ang mga upuan ay bakante. Ang mga konfeti na dapat sana'y para sa kanyang tagumpay ay nakakalat sa sahig na parang abo. Doon, sa gitna ng katahimikan, napagtanto niya ang lahat. Nagtayo siya ng isang imperyo, hindi sa pamamagitan ng paglikha, kundi sa pamamagitan ng pagnanakaw. Pagnanakaw ng sining, pagnanakaw ng kaluluwa, pagnanakaw ng liwanag ng iba. At ngayon, wala na siyang natira, kundi ang anino ng kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono, tinawagan niya ang kanyang personal assistant. Magpatawag ka ng press conference. Utos niya, ang boses ay kalmado na, ngunit may bigat ng isang desisyong hindi na mababago. Bukas ng umaga, agad. Ang silid ay puno ng mga kamera, mikropono, at mga matang mapanuri. Ang bawat network, bawat pahayagan, bawat blogger ng chismis sa industriya ay naroroon. Lahat sila ay naghihintay ng dugo. Sa daungan ng sinag, sa loob ng maliit na patahian, si Hiraya, kasama ang kanyang tita Celia, ay nakaupo sa harap ng isang lumang telebisyon. Mula nang sumabog ang balita, hindi na tumigil ang pag-iingay sa labas ng kanilang pinto. Ang ilan ay nakikisimpatya, ang iba ay nakikiusyoso lang. Siguradong itatanggi niya ang lahat, anak, sabi ni Tita Celia. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sasabihin niyang nagsisinungaling ka. Hindi sumagot si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa screen, kung saan si Banyuhay Montalban ay papalapit na sa podium. Mukha itong pagod. Ang mga mata ay may maitim na bilog sa ilalim. Ang dating kumpiyansa at yabang ay napalitan ng isang mabigat na kapakumbabaan. Huminga ng malalim si Banyuhay, hinarap ang dagat ng mga kamera. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay matatag ngunit walang buhay. Pinatawag ko kayo ngayon hindi para magbigay ng mga dahilan, hindi para magturo ng sisisihin, at lalong hindi para iligtas ang aking sarili. Isang saglit siyang tumigil na para bang hinahanap ang tamang mga salita. Nandito ako para aminin ang katotohanan. Isang bulungan ang kumalat sa silid.
Sa patahian, napahawak si Tita Celia sa braso ni Hiraya. Kagabi, patuloy ni Banyuhay, nasaksihan ninyo ang isang palabas. Isang koleksyon na tinawag naming Kaluluwa ng Daungan. Ngunit ang katotohanan, ang palabas na yon ay isang kasinungalingan. Ang kanyang mga mata ay tila tumingin ng diretso sa lente ng kamera na para bang kinakausap niya ang isang tao lamang. Ang mga disenyo ay hindi sa amin. Ang mga ito ay ninakaw. Ninakaw mula sa isang tunay na alagad ng sining. Isang babaeng ang tanging kasalanan ay ang maging napakatalino sa isang mundong mapang-abuso. Ang kanyang pangalan ay Hiraya Dumagat. Sa pagbanggit ng kanyang pangalan, napahawak si Hiraya sa kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Nabulag ako, sabi ni Banyuhay. Ang boses ay nagsimulang manginig sa unang pagkakataon. Nabulag ako sa ambisyon, sa presyon, at sa desperadong pagnanais na magtagumpay sa anumang paraan. Hindi ko inalam ang pinagmulan. Hindi ko inisip ang taong nasa likod ng mga guhit. Para sa akin, isa lamang itong produkto, isang pagkakataon. At sa pag-iisip na yon, ako ay nagkasala. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang lahat. Kung paano natagpuan ni Marilag ang mga disenyo. Kung paano niya, bilang CEO, inaprubahan ang paggamit nito nang walang tanong-tanong. Hindi niya binanggit ang tungkol sa paghihiganti ni Marilag. Inako niya ang buong responsibilidad bilang pinuno. Ngunit hindi pa siya tapos. May isa pang tao na kasangkot dito, sabi niya. Ang aking marketing director, si Marilag Acero, ang siyang nagdala sa akin ng mga ninakaw na disenyo. Inililihis ko na sa mga awtoridad ang kanyang posibleng pananagutan sa pagnanakaw. Sa isang penthouse apartment sa kabilang panig ng lungsod, nanlaki ang mga mata ni Marilag habang pinapanood ang TV. Ang kanyang mukha ay nabalot ng gulat at galit. "Traitor ka!" sigaw niya sa screen. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, muling humarap si Banyuhay sa kamera. Ang lahat ng pagkukunwari ay nawala na. Ang natira na lamang ay isang lalaking hubad sa kanyang pagkakasala, sa buong industriya, sa aking pamilya, at higit sa lahat, kay Miss Hiraya Dumagat. Humihingi ako ng tawad. Walang halaga ng pera ang makakapagbayad sa aking ginawa. Ngunit gagawin ko ang lahat para itama ito. Napuno ng katanungan ang silid, ngunit tinalikuran na sila ni Banyuhay. Bago siya tuluyang umalis, muli siyang lumingon sa kamera na para bang may huling mensahe. "Miss Dumagat, hindi po ako umaasa ng kapatawaran. Ngunit pupuntahan ko po kayo para personal na harapin ang aking responsibilidad." At pagkatapos ay umalis na siya. Sa maliit na patahian, tumutulo ang luha sa mga mata ni Hiraya. Ngunit hindi ito luha ng galit o sakit. Ito ay luha ng pagkamangha. Sa unang pagkakataon, sa likod ng aroganteng CEO, nakita niya ang isang tao. Isang taong, tulad niya, ay nagkamali. Isang taong, sa kabila ng lahat, ay piniling harapin ang katotohanan. Kinabukasan, ang daungan ng sinag ay mas maingay kaysa dati. Ang balita tungkol sa dalagang mananahi na tumalo sa higante ay kumalat na parang apoy. Ngunit sa araw na ito, may isang kakaibang sasakyan na pumarada sa makitid na kalye malapit sa patahian ni Hiraya. Isang itim at makintab na kotse na tila hindi nabibilang sa lugar na yon. Bumaba mula rito si Banyuhay Montalban. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon lamang. Ang bawat hakbang niya sa maputik na daan ay tila pinapanood ng lahat. Ang mga taong dati hindi siya kilala ay bumubulong na ngayon sa kanyang pagdaan. Pakiramdam niya ay mas nakakahiya ito kaysa sa pagharap sa daan-daang kamera. Natagpuan niya ang maliit na patahian, isang pinto lamang na may kupas na karatulang Dumagat Tailoring. Kumatok siya ng 3 beses. Si Hiraya ang nagbukas. Sa likod niya ay nakatayo si Tita Celia na may hawak na walis tingting na para bang handang
ipagtanggol ang pamangkin anumang oras. Nagkatitigan sina Banyuhay at Hiraya. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Maari ba? Maari ba tayong mag-usap? Tanong ni Banyuhay. Ang boses ay magalang at puno ng pag-aalinlangan. Tumango si Hiraya at pinapasok siya. Ang loob ng patahian ay maliit at simple. Puno ito ng mga rolyo ng tela, mga sinulid at isang lumang makinang depadjak sa gitna. Ngunit malinis ito at may amoy ng pag-aalaga. Dito, naramdaman ni Banyuhay ang bigat ng kanyang kasalanan. Ang mundong ito, na puno ng tunay na paglikha, ang siyang winasak niya. Umupo ka, sabi ni Hiraya. Naupo si Banyuhay sa isang maliit na bangkong kahoy. Inilabas niya ang isang sobre mula sa kanyang bulsa, isang business envelope. Maingat niya itong inilapag sa mesang kahoy sa pagitan nila. Iyan ay isang manager's check. Sabi ni Banyuhay, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Hindi ko alam kung magkano ang halaga ng iyong mga disenyo. Hindi ko alam kung magkano ang halaga ng sakit na naidulot ko. Kaya nilagyan ko na lang ng halaga na sa tingin ko'y sapat para makapagsimula ka muli. Kahit saan mo gusto, kahit anong gusto mong gawin. Hindi ginalaw ni Hiraya ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang dito. Binuksan mo na ba ito? Tanong din niya. Nagulat si Banyuhay sa tanong. Oo, ako ang pumirma. Hindi, sabi ni Hiraya. Ang ibig kong sabihin, binuksan mo na ba ang sobre ng buhay ko? Nakita mo ba kung ano ang nasa loob? Ang mga pangarap ng ina ko? Ang pagod at puyat ko? Ang pag-asang ibinibigay nito sa mga katulad ko dito sa daungan? Napayuko si Banyuhay. Hindi. Kung gayon, sabi ni Hiraya, at sa isang marahang galaw, itinulak niya ang sobre pabalik kay Banyuhay. Hindi mo rin alam kung paano ito babayaran. Natahimik si Banyuhay, inaasahan na niya ang galit, ang mga sumbat, pero hindi ito. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang dignidad na hindi kayang bilhin. Ang pamana ng aking ina ay hindi nabibili ng pera, Mr. Montalban, mahinahong sabi ni Hiraya. Ang kwento ng bawat tahi ay hindi matutumbasan ng kahit anong tseke. Kung gayon, ano ang maaari kong gawin? Tanong ni Banyuhay. Ang boses ay puno ng desperasyon. Sabihin mo sa akin, gagawin ko. Tumayo si Hiraya at kumuha ng isang piraso ng papel at isang lapis. May isinulat siya dito. Pagkatapos, iniabot niya ito kay Banyuhay. Hindi pera ang kailangan ko, sabi niya. Ang kailangan namin ay pagkakataon. Binasa ni Banyuhay ang nakasulat sa papel. Fundasya Ilaw ng Ina. Sa ilalim nito nakasulat ang mga salita. Isang scholarship fund para sa mga kabataang mananahi at designer sa mga komunidad na tulad ng daungan ng sinag. Nag-angat ng tingin si Banyuhay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Sa gitna ng lahat ng sakit na idinulot niya, ang inaalok sa kanya ng babaeng ito ay hindi paghihiganti, kundi pag-asa. Isang pagkakataon para itama ang kanyang pagkakamali sa paraang mas makabuluhan. Gusto kong gamitin mo ang pera para dito, sabi ni Hiraya, para bigyan ng liwanag ang mga talentong nakatago sa dilim, para walang sino man ang kailangang maranasan ang naranasan ko. Napatitig si Banyuhay sa papel, pagkatapos ay kay Hiraya. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang biktima, o bilang isang janitress, o bilang isang mahusay na designer. Nakita niya ito bilang isang leader. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang papel. Tumango siya, isang mabagal, ngunit tiyak na pagtango. Gagawin ko, sabi niya. Ang boses ay basag sa emosyon. Gagawin ko. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating maliit na patahian ni Hiraya dumagat sa daunggan ng sinag ay lumaki na. Hindi ito naging isang malaking pabrika na gawa sa salamin at bakal. Sa halip, naging isa itong maliwanag at maaliwalas na espasyo. Isang kooperatiba kung saan ang mga kabataan mula sa komunidad ay natututong manahi,
magdisenyo, at higit sa lahat, mangarap. Ang pangalang Dumagat Tailoring ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito, may isang bagong karatulang nakasabit. Unang silid-aral ng Fundacja Ilaw ng Ina. Nakatayo si Hiraya sa gitna ng silid, hindi na bilang isang nag-iisang mananahi, kundi bilang isang guro. Nakangiti niyang pinapanood ang isang binatilyo na maingat na ginuguhit ang kanyang unang disenyo at isang dalagita na sa wakas ay nakuha ang perpektong tahi sa makina. Ang hangin ay puno ng sigla at pag-asa. Ang simbolo ng gasuklay na buwan ay hindi na lamang isang lihim na marka. Ito na ngayon ang kanilang logo, isang sagisag ng sining na may puso, ng talentong hindi kailangang isigaw para mapatunayan ang halaga. Si Marilag Acero, matapos ang eskandalo at ang mga kasong isinampa laban sa kanya, naglaho siya sa industriya ng fashion na parang bula. Walang nakakaalam kung nasaan siya. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala laban sa ambisyong walang kaluluwa. At si Banyuhay Montalban, ibinenta niya ang kanyang kumpanya. Iniwan niya ang kinang at pagkukunwari ng Distrito Solaris. Tumalikod siya sa mundong minsan niyang sinubukang sakupin. Ngayon, ang kanyang buhay ay simple at tahimik. Minsan sa isang buwan, isang sobre na walang pangalan ng nagpadala ang dumarating sa opisina ng pundasyon. Laman nito ay isang malaking donasyon, sapat para sa mga bagong makina, mas maraming tela, at karagdagang allowance para sa mga estudyante. Walang nakakaalam kung kanino galing, maliban kay Hiraya. Hindi na nila kailangang pag-usapan pa. Ito ay isang kasunduang walang salita. Sa isang maliit na coffee shop sa isang malayong probinsya, nakaupo si Banyuhay, nagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Nakita niya ang isang artikulo tungkol sa isang maliit na fashion show na inorganisa ng mga estudyante ng Fundacja Ilaw ng Ina. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga damit na simple ngunit puno ng pagkamalikhain at mga mukha ng mga kabataang nagniningning sa tuwa at pagmamalaki. Ngumiti siya, isang tunay, payapang nangiti. Hindi ito ang ngiti ng tagumpay na hinabol niya noon. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na mas totoo. Ang kaligayahang natatagpuan sa pagbibigay liwanag sa iba. Sa huling eksena, bumalik tayo sa patahian. Nakaupo si Hiraya sa tabi ng isang batang babae, mga 10 taong gulang, na may mga matang kasing kislap ng mga bituin. Ate Hiraya, sabi ng bata, paano po ba talaga tinatahi ang buwan? Ngumiti si Hiraya. Kinuha niya ang kamay ng bata at inilagay dito ang isang karayom na may sinulid na pilak. Magkasama, ginabayan niya ang maliliit na daliri nito. Ganito lang yan, mahinahon niyang sabi. Una, isipin mo ang pinakamasaya mong alaala. Pagkatapos, hayaan mong ang puso mo ang magturo sa iyong mga kamay. At sa bawat tahi, isang bagong pangarap ang nabubuhay, isang bagong kwento ang nagsisimula. Sa ilalim ng liwanag ng isang buwang, hindi kailanman nagtatago sa dilim. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Hiraya Dumagat at Banyuhay Montalban. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa presyo o kasikatan, kundi sa katapatan, sa mga kwentong hinahabi ng ating mga puso, at sa kakayahang magpatawad at magsimulang muli. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pag-aalay ng inyong oras upang pakinggan ang kanilang kwento. Naging bahagi kayo ng bawat luha, bawat galit at bawat pagbangon ni Hiraya at Banyuhay. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Ano po ang aral na inyong napulot sa kwentong ito? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang bawat isa. Kung nagustuhan nyo po ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. Paki-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya at syempre, huwag po kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli,
Ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.